Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. So our vlog for today is about sa declaration at sinumpaang salaysay sa pagkuha po ng OEC po sa POA po or tinatawag na balik manggagawa. Ang declaration form at sinumpaang salaysay ay manggagaling mismo sa POAA. Ibibigay po nila to and then fill upan lang po mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. So our vlog for today is about sa declaration at sinumpaang salaysay sa pagkuha po ng OEC po sa POA po or tinatawag na balik manggagawa. Ito po yung mga requirements para makakuha ka po ng OEC. Okay, so let's discuss first about declaration form. So this is the declaration form. So as you can see, makikita nyo po dito na meron ding notaryo po. So ipapanotaryo po natin ito mga kapatid. Okay, so i-discuss ko. So dito naman po, ilalagay nyo po yung pangalan, yung address. Okay, so number 1, ilagay nyo po yung position, and then yung company, and then kung kailan kayo nagsimula na nag-work. Okay, and then number 2, kung kailan kayo nagbakasyon sa Pilipinas, and then kailan kayo babalik sa bansa. So galing ako ng Dubai. And then ilagay nyo din yung company nyo doon. And then sa number 3, ilagay nyo po yung saang bansa. So syempre, Dubai is a United Arab Emirates. And then number 4, United Arab Emirates yung ilagay nyo din. And then yung date po dito. Yun lamang po. And then, ipapanotary po natin. Okay. So, yun lamang po sa declaration form po. So, yung mayroong problema po dito, you may contact me through Facebook po. Okay? Para meron kayong idea or basihan sa paggawa po or pag-fill up po itong tinatawag na declaration form. Okay? So, now, let's proceed to sinumpaang salaysay. So, ito naman yung sinumpaang salaysay. So, ilagay nyo po dito yung pangalan, yung passport number, and then address. And then, ilagay nyo po dito sa number 1, parang nag-start ako sa Saudi and then nag-cross country ako dito sa Dubai. So, ilalagay nyo sa number 1 kung saan kayo bansa napunta. Okay? And then, number 2, lumipat na ako dito sa Dubai. Siyempre, isusulat ko na dito yung bagong company ko na po and then, yung salary ko po. And then, yung number 3, ilagay nyo po kung kailan kayo pumirma and then, kailan po na proseso din po. And then, sa number 4, kung kailan kayo nagsimula po sa trabaho nyo po. And then, number 5, ilagay nyo po dito kung kailan kayo umuwi sa Pilipinas at syempre, ilagay nyo din dito kung kailan kayo bumalik. Like what I have said a while ago, sa Dubai ako. So, ilagay ko yung date kung kailan ako babalik. And then, syempre, ilagay nyo din po yung company po dito. And then, sa number 6, ilalagay nyo po yung reason dito na aking nakuha ang aking bagong trabaho sa kaparaanan na. So, ilalagay nyo po yung reason. So, ito po yung reason ilagay nyo dito. And then, number 7, andito na yung mga requirements na nakasulat dito na sinasubmit natin o sinusubmit po. And then number 8 na ito ay yung mga pinapatunayan mo na totoo yung mga sinasabi mo po dito. And then number 9 na naintindihan mo yung mga sinulat mo dito at walang pumilit o dumikta sa akin na naisulat sa salaysay na ito at ang mga ito ay pawang katotohanan. Ayan. And then number 10, bilang pagpapatunay, malaya kong nilagdaan ang salaysay na ito ngayong date, kung anong date, dito sa syudad kung saan kayo nagperma. Siyempre ako sa San Fernando, ako sa San Fernando City, La Union. And then, magpipirma kayo dito and then, meron kayong ipapanotaryo ulit. Okay? So, huwag kayong mag-alala. Kung medyo naguluhan po kayo bago kayo pumunta, pwede nyo na akong i-PM. Paki-PM nyo na po ako para may idea kayo
agad sa pagkuha po dito. Ha? Sa form na ito. Itong form na to ay manggagaling mismo sa POA po. So, yun lamang po at maraming salamat po mga kapatid. Ayan, huwag kayong mahiya po na i-contact po ako. Okay? Para meron kayong idea. Maraming salamat. Stay safe and God bless everyone.